beloved Boss Mike Cervera. Kayo na humusga, oh. Kayo na humusga. Ni Vice President Sara Duterte ang pressure sa ilang supporters. Ayon sa Vice Presidente, may mga imbitasyon sa kanya na isa-isa nang kinakansela. Aray ko po! Matapos magdeklara na tatakbong presidente si Sara, yung mga imbitasyon na sana nandoon siya, kinakansila na. Ay! Mayo! Diba mga kababayan ko? Para bang mga kababayan iniiwasan na ngayon si Sara? Siguro ayaw ma-associate na baka isipin ng tao pag sumama sila doon kay Sara, feeling ng mga tao, pati sila, si Raulo na. Nakakahiya to, kinakancel na. Kinakancel na si Sara. Wala nang may gusto sa kanya. Kaya naiiyak na siya. Yun, mga kababayan ko. Nasasaktan na ng husto. Kasi nga mga kababayan ko, mula nang tumakbo, mula nang magdeklarang tatakbong presidente, wala na, kansilado na ho siya. Oh. Ramdam na ni Vice President Sara Duterte ang pressure sa ilang supporters. Ayon sa Vice President, damdam niya daw yung pressure sa mga supporters. Bakit? Ayon sa Vice Presidente, may mga imbitasyon sa kanya na isa-isa nang kinakansela. Aray ko, mga kababayan, nakakahiya ito. Yung bang imbitasyon mo, inimbita ka na, kinansel pa. Parang ang sakit naman yun, Sir Josel, Pero mo Madam, nung una, hindi pa siya tumatakbo. Madam BP, invited ka, ha? Meron kaming event dito sa aming probinsya. Ganon. Tapos, Sara Duterte, tatakbo bilang presidente. Tapos tinawagan na siya, Madam BP. Sorry puno na yung mga upuan, wala ka ng paglalagyan. Cancel na yung invitasyon mo, ha? Opo. Bakit yung kinasyel? Madam BP. Kasi ayaw ng mga constituent namin na meron daw kaming bisitang luka-luka eh. Kawawa naman mga kababayan ko sino ba naman ang hindi maiiyak nun, mga kababayan ko? Sino ang hindi maiiyak nun? Kung ikaw ay kakansilahin, pero mo inimbita ka na, kakansilahin pa, babawiin pa. Putik na yun, mga kababayan ko, baka magpakamatay si Sara. Kayong mga nagkansila, kayo ang may kasalanan, ha? Wait lang. Ano sabi kasi, ulitin mo nga, Boss Mike? Makinig kayo. Konting katahimikan, mga kababayan. Namnamin nyo ang pag-cancel kay Sara. Ramdam na ni Vice President Sara Duterte ang pressure sa ilang supporters. Ayon sa Vice Presidente, may mga imbitasyon sa kanya na isa-isa nang kinakansela. Sa kabila nito, nagpasalamat ang Vice Presidente sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Siyempre, kita nyo mga kababayan, yung mga matitino, kinancel na si Sara, ayaw na. Siyempre mga kababayan, hindi pa naman natin maiiwasan na meron pa rin mga natitira. Di ba? Natitira na mga tatanga-tanga na nauuto pa niya. Di ba, mga kababayan ko? Marami pa rin nauuto si Sara. Dahil, mga kababayan ko, alam nyo naman, sabi ko nga sa inyo, kahit luka-luka yan si Sara, may market siya. Di ba? Kita nyo? Ay, naku, galit na galit ang millennial dito.
Oo, galit na galit ha. Eto, mga kababayan ko. Oh, at saka dito muna tayo, Kalye survey. Pasok! Sa impeach. Ayan na mga kababayan ko. Kilala nyo ba to? Oh, kilala nyo siguro, no? Si Koy to, si Koy. Biyahe ni Koy, Teresita Tana, biyahe ni Koy. Oh, pakinggan natin to ha, mga kababayan ko. Kung sa Kalye survey, mga kababayan ko, palagpas si Sara Duterte. Naku, mga kababayan ko, wala na ho. At alam ko kung saan nag-Kalye survey ito, sa Caloocan. Alam naman natin na ang Caloocan dati, DDS country. Oo, mga kababayan ha. Pakinggan natin ang Caloocan kung ano masasabi nila kay Sara Duterte. Pasok! Ano ang hatol mo kay sa impeachment? Guilty or not guilty? Ito nga, kung pakulong niya na yan. Bakit, sir? Hindi niya nangyari pa yan. Dapat ba siyang pagpaliwanagan sa confidential fund? Hindi na. Wag na. Pabihan mo na. Wag siya magpaliwanag. Tapos na. Sana yan. Tatakbong presidente. Bagsak na yan. Wala na yan. Negative sa akin yan. Ay, ayaw na kay Sara. Sabi nung mama, mga kababayan, naka-move it. Sara, yung mga naka-move it, alam mo na, hindi mo sila kakampi. Ay, Sara Duterte, yung mga naka-move it, hindi mo kakampi. Koy, baka naman meron diyang mga angkas. Kasi kayong mga DDS, inaapi nyo kami. Inaapi nyo kapag ka-grab driver. Inaapi nyo kapag ka nag-move it. Inaapi nyo kapag ka nag-aangkas. Oo, sa Facebook ko, mga kababayan, yung mga DDS na mga nakatutok sa account ko. Abay, tawag sa akin grab driver Dinuhin nyo mga kababayan ko, ano naman kung grab driver ako? Sinasabi ko naman aminado naman akong grab driver Putik na yan, oo. Pero yung pang-grab ko, sports car Galit na galit, yabang mo. Yung mga DDS, mga kababayan, masasabihin, yabang mo. Tuwan-tuwa ako Tuwan-tuwa ako sa mga ganong comment. Eto Sara Duterte. Kita mo, kinakancel ka na sa mga invitation mo. Magtaka ka na. Tapos etong mga naka-move it, ayaw sa'yo. Grabe, no? Ayan tingnan nyo mga kababayan ko Ayan Ano ang hatol mo kay sa impeachment? Guilty or not guilty? Ano ang hatol mo kay Sara Duterte? Guilty or not guilty? Kung pakulong niya na yan. Bakit? Ala ka! Ayan ang hatol ng bayan, ipakulong si Sara Duterte. Kay kuyang galing yan. Sir, Hindi niya nangyari pa yan. dapat ba siyang pagpaliwanagan sa confidential fund? Hindi na. Wag na. Pabihan mo na. Wag siya magpaliwanag. Tapos na. Sana yan. Sabi mga kababayan, wag na siya magpaliwanag. Sana makulong na yan. Ang pangit Wag na siya magpaliwanag. Sana makulong na yan. Sabi, mga kababayan ko. Ng presidente. Bagsak na yan. Wala na yan. Negative sa akin yan. Negative. Sara, negative ka raw. Grabe, no, mga kababayan ko. Yung taong bayan na po ito, ang nagsasabi, hindi ho tayo, kundi yung mga tao na random na in-interview o natanong ni biyahe ni Kuya. Ito na. Presidente, kahit ano pa takbo niya, wala yan. Negative talaga yan. Okay. Negative ka raw, Sara, kahit anong takboy mo, ayaw ni Kuya sa'yo. Ayaw, nung nakamove it, ayaw sa'yo. Kahit na barangay tanod, malamang hindi ka iboboto. Po sir, thank you po. Yan po ang inyong opinion. Salamat po. Boss, while... Yan, iba naman. Mukhang sa ano to Mukhang sa labas ng SM Grand Central ito nag-interview Ito na. Matanong ka, boss, okay lang? Oh. Okay lang to sir, nagtatanong lang ako. Ano Ayan. ang hatol mo sa isa? Guilty. Bakit po guilty? Alam mo naman, marami naman pong ginawang mali yan dahil na sa confidential fund. Sara, ang hatol sa'yo, guilty.
ang hatol ng bayan, guilty si Sara Duterte. Dahil sa confidential fund na hindi niya na ipapaliwanag. Grabe, no, mga kababayan ko. Alam niyo, talagang malaking bagay yung ginagawa nating pagpapaliwanag sa mga tao. Kita niyo ho, mga kababayan ko, nagiging naratibo nila yung naratibo natin eh. Bakit? Kasi totoo tayo eh. Hindi naman bobo yung mga tao, mga kababayan ko eh. Yun lang yung mga DDs na tatanga-tanga eh. Di ba? Ayan na, ng Pilipino sa kanila walang ginawa kung hindi mandugas. Sabi ni Mac Tandem. Kahit tumakbo yan ng presidente, di ko iboboto yan kahit sa mga pamilyang ayaw na ayaw Puta, parang dirin-diri sila kay Sara, no? Ano? Parang dirin-diri sila kay Sara Duterte. Sabi pa naman, no, mga kababayan, no, sabi ni Kuya, oo, kahit mga pamilya ko, hindi boboto yung hayop na yan. Putik na yan, Sara. Mukhang wala kang lalamunin sa 2028, ha? Ayaw ni Kuya. Oo, ayaw, oh. kung ginawang mali yan dahil na sa confidential fund. Kaya kahit tumakbo yan ng presidente, di ko iboboto yan kahit sa mga pamilyang ayaw na ayaw maging presidente yan. Bakit po? Parang dirin-diri, no? Sara, dirin-diri sa'yo yung mga tao. Dirin-diri, oo, dirin-diri. Kahit yung sa tatay niya, yung mga niya, mga inosente na dadamay, yung illegal war on drugs. Kaya ang tumakbo yan, magiging pareho. Kung ano yung puno, yun magiging bunga. Dinuloko natin yung mamamayan. Kawawa yung mga Pilipino na maghihirap. Kita nyo, puntan nyo si Biyahe ni Kuya. Yung full video, hanapin nyo sa YouTube ni Biyahe ni Koy. Mga kababayan ko, gusto nyo pa ba? Millennial naman. Millennial. Pasok. Alam nyo, mga kababayan ko, bilang pagpapakita ng pagkadismaya kay Sara Duterte, kanya-kanyang kaparaanan eh. Oo. Ha? Ang tulad ni Biyahe ni Koy na vlogger. Yun. Nakita mga kababayan. Yung mga kababayan natin, nakita nyo naman yung opinion. Eto ho, mga kababayan, millennial naman. Pakinggan natin ang isang millennial. Pasok! Po, Miss Sara Duterte. Yeah. Salamat po sa pag-apply para sa posisyon ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Opo. Just to clarify lang po, no, full-time po ito, 6 years, walang half-day. Okay po tayo doon? Oo. Sige. Actually, ma'am, hawak ko yung inyong resume dito. Teka, ano ba to? Actually, ito lang yun eh. Parang ito nga lang. Saka pwede pa nga natin tong kalahatiin eh. Kasi sayang naman yung papel. Basahin ko lang, no? Experience. Vice President. Ikaw ba, ma'am? Ay, teka, mama. Oo. Wait lang, Google ko lang. Pakalain mo, ma'am, no? Oo. Ikaw nga yung Vice President, former Mayor, DepEd Secretary. Ay, ma'am. May experience naman pala kayo, oo. Noted with thanks. May mga katanungan lang naman po ako para sa inyo, ma'am. No? Oo. Unang tanong po, ang presidente po ang may hawak ng trilyong piso ng taong bayan. Ma'am, parang kuminang po yung mga mata ninyo. Bilang aplikante, ma'am, paano niyo po masisiguro ang transparency sa mas malaking antas? Oo nga. At ma'am, pwede niyo po ba itong ipaliwanag ng walang ginagamit na salitang confidential? This is an example of politicizing the budget hearing through questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko, ay nakalat doon sa kung saan man ibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone. Ma'am, parang ang layo po nung sagot ninyo, ma'am. Medyo naguluhan ako na. Noted with thanks. Move on na lang tayo, ma'am. Pangalawang tanong. Malabo talaga sumagot yan. Malabo talaga sumagot. Sige, move on na tayo. Next question. Ang presidente po ay kailangan makipagtrabaho sa Senado, sa Kongreso, sa mga LGUs, at pati na din sa kanyang mga kritiko. Paano niyo po mailalarawan ang inyong leadership style? Yan! Ay, ma'am, ba't naman galit? Galit na galit. Kalma lang tayo, ma'am. Kalma. Kapag may tension ba, ma'am, diplomacy po ba o decibel level?
Sige ma'am, ito na lang. Oo. Alam nyo mga kababayan, ang gagaling ng mga ng mga Gen Z. Kasi ako ano ba tayo? Hindi naman tayo millennial eh. Kapag senior ka na, hindi ka na millennial. Eto na, tuloy. Maki-Gen Z tayo Bilang dating kalihim ng edukasyon, alam niyo po ang estado ng ating sistema, no? Kung kayo po ay mahihirang bilang Pangulo, ano po ang 3 konkretong reforma na ipapatupad niyo sa inyong unang 2 taon? Yan, magandang tanong. Kayang-kaya ni Sara sagutin yan. Eto na. If you give me 100 billion, I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well. Parang laki kasi. Wait lang, mute lang kita ma'am. Mag-research lang ba ako? No? Research lang ba? Isap sa audit ng COA ang mahigit 12 bilyong pisong bahagi ng 2023 DepEd budget. May mga silid-aralan ding hindi na ipatayo o na ipaayos. Taong 2023 panahong DepEd Secretary pa si Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Naku. Ma'am, oo. Okay na ma'am, marami naman kayong nagawa. Oo. Ang dami niyo rin nabulsa. Ay, wala ma'am, oo. Ignore niyo ako. Oo. Noted with thanks. Ma'am, Vice President Sara Duterte, may mga sinitang paggamit ng pondo ng Department of Education, ang Commission on Audit o COA. Ma'am, oo. Okay na ma'am, marami naman kayong nagawa. Oo. Ang dami niyo rin nabulsa. Ay, wala ma'am, oo. Ay! Yung pala yung sinabi, mga kababayan ko. Sabi ng etong bagets, ay ma'am, okay na. Ang dami nyo palang nagawa at ang dami nyo rin binulsa. Dami rin binulsa ni Sara. Sara, dami mo rin binulsa. Ito na. Ignore niyo ako. Oo. Noted with thanks. Ma'am, last question na rin siguro. Yan. Ang Pilipinas ngayon ay politically divided. Paano niyo pag-iisahin ang bansa? Yan. Gandang tanong. Alam niyo yun, ma'am, pag-iisahin. Unity ba? Oo, unity. Alam mo yan. Paano? Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si at si Martin Romualdez. Ay, naku. Putang gagaling ng mga Gen Z, Bilin na ako, ma'am. Oo. Presidente yun, ma'am. Oo. Ba't may patay? Ba't umabot tayo sa patayan, ma'am? Okay, noted with thanks. Noted with thanks. Maraming salamat po, Ms. Sara Duterte, para sa inyong interes sa pag-apply dito sa pagkapangulo sa Republika ng Pilipinas. Oo. Nagagalak ko pong ipaalam sa inyo na ako po ay taga Davao. Ako po ay taga Davao. Taga Davao daw, mga kababayan. Taga Davao, Dyan. You're hired! Yes! Yung mga tanong po kanina, wala lang po yun. For show lang ba? For content. Oo. Ibuboto ko pa rin kayo. Yung tatay nyo nasa ICC, di ba? International na yun. International star siya. Talagang the best, ma'am. Ang dami niyong nagawa. Galing! Duterte, forever. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Grabe, no, mga kababayan, no, kung paano, kanya-kanya nilang batikusin si Sara. Ay, liwanag, di ba, mga kababayan? Baby boomers tayo. Ayun, Adlig, tama ka, Cristina Estacio, Iris Ramirez, Annalyn, Dali Babes, Robert Iscanio. Nako, eto pa mga kababayan ko. Kapag ka naging presidente si Sara, eto, tingnan nyo mga kababayan ko. Yan! Bakit nandiyan si Martin? Oy, JJ, nandiyan si Martin, eto na daw mga kababayan ko. Pag nanalo si VP Sara sa 2028, lalabas na sila.
Mapapawalang sala na tong mga hayop na nandito. Eto na ho, Oo, saldi ko. From left to right. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang mga kakampi ni Sara Duterte. Wala pong iba, mga kababayan ko. Ito pong talagang batikan na mga magnanakaw. Ito na. Ang mga tropa ni Sara Duterte. Saldi ko. Si saldi ko, mga kababayan ko. Ito po ngayon ay namomroblema sa kanyang mga ninakaw. Hindi niya ho malaman kung saan niya ilalagay pa. Opo At ngayon, mga kababayan, kung sino-sino na ang tinuturo niya. Malabo na mukha ni Emma. Jay. Wait lang, hindi ko sinasadya ito nandito ngayon, ito si Saldi ko ay tinuturo si Martin Romualdez, pati si Pangulong Bongbong. Yan, mga kababayan ang tinuturo. Hindi nga ho maituro si First Lady. Ang tinuturo lang si Martin Romualdez, si First Lady daw. Ay, hindi. Si Pangulong Bongbong, yan. Mukhang tinutulay mukhang may usapan yung magtropan dalawa. At ang sumunod naman, mga kababayan ko, si Harry Roque, mga kababayan. Si Harry Roque ho, mga kababayan ko, ito ho ay tad na ho ng warrant of arrest. Sa mga kaso na hindi maipaliwanag. Una, ito pong qualified human trafficking. Ikalawa po, yung pagiging involved niya sa Pogo na hindi niya maipaliwanag kung saan niya kinuha yung dami ng pera niya. Mistiso si Martin. Hindi. Nakakulong kasi kaya may mayroong anino. Yung anino ng rehas, mukhang nga nandun ngayon, yan po si Harry Roque. Hindi may paliwanag ang kanyang yaman kung saan galing at involved din daw po di umano sa Pogo operation. Illegal na sugal. Na kung saan, mga kababayan, may mga patayan, may mga pananakit na ginagawa sa mga empleyado at meron din hong human trafficking. At sumunod po, yung ngayon, malaki. Hindi ako may gawa nito, nagkalat to sa social media. Kamukha ni Martin si Martin naman, mga kababayan ko, alam naman nating best friend ni Saldi ko. Mag-best friend yan, dalawa na yan. Ngayon mukhang mga kababayan ko, kung hindi nyo napapansin si Sara Duterte hindi na nababanggit si Martin hindi nyo ba napapansin yan? Si Saldi ko hindi na nababanggit si hindi, si Sara Duterte hindi niya na nababanggit si Martin. Hindi katulad noon, Gina, naku, live na live tayo Hindi katulad noon, Jay Sales, na todo talaga galit na galit, parang gusto nang gustong lamutakin ni Sara Duterte si Martin Pero ngayon parang tumahimik parang merong kakaiba. Kaya hindi nawawala sa pagdududa ng marami na mukhang itong si Martin ay may kinalaman sa mga nangyayari. Si Martin Romualdez ay tropa si Saldi ko. Magkaibigang tapat. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit si Martin walang masabi kay Saldi ko kahit isa. Hindi nauupakan ni Saldi ko, hindi nauupakan ni Martin si Saldi ko. Ano kaya kinatatakot ni Martin kay Saldi ko? Jay Sales. Anong lang naman? Kayo baka alam nyo, 'di ba, Ana? 'Di ba, Edong? 'Di ba? Si Sumayet. Sa tingin nyo lang, ang dahilan kung bakit
hindi man lang makapagsalita si Martin Romualdez laban dito kay Saldico. Nako! Mukhang bati na sila ni Sara. Sabi bati na si Martin at Sara, baka siya, kuhanin BP ni Sara. Oo nga, no? Mga kababayan, I'm not surprised. Sweetheart, walang pamilya pag silaw sa pera. Grabe, no? Di kaya may something na, suplada? Maring Gina, sa tingin nyo? Nagtatanong lang ako, baka kasi mamaya meron ng kakaiba. Di ba? Ito naman. Ito, hindi ho makita-kita hanggang ngayon. Si Atong Ang, ito daw di umano ang mastermind sa mga patayan ng mga sabungero. Di ba daw, Jay? Sabi, less talk, less mistakes. Sa bagay, totoo naman, less talk, less mistake. Totoo yan, Totoo yan, Timing lang, Boss Mike, mas maigi na say. Baka mabulilyaso yan, si Atong Ang, At ito naman si Bato, nakarinig lang ng chismis na may warrant siya, biglang nagtago, Rain. Di ba? Di ba? Pipito, taas, Grabe, mga kababayan ko. Ewan ko sa mga ito. Gawing best man. Ewan ko, Pero iba talaga yung kutob namin dito, May something na niluluto to. Kailangan malaman natin kung ano. Siyempre, mga kababayan ko, kayo na bahalang humusga dyan. So yan, pag nanalo si BP Sara sa 2028, lalabas na sila. Lahat po, yung mga nabanggit dyan, kulang pa nga. Wala pa sila Diskaya, wala pa sila Henry Alcantara. Di ba? Yung si Curly at si Sara Diskaya, labas din yan. Bong Revilla, labas din yan. Villanueva, nako mga kababayan ko, sigurado mapapawalang sala uli yan. Si Chis Escudero, hindi nyo ba napapansin mga kababayan ko? Ito ay bubulong ko lang Bubulong ko lang sa inyo. Hindi nyo ba napapansin? Si Chis Escudero, si Villanueva, si Jinggoy Estrada, parang natameme sila. Hindi nyo ba napansin? Pansinin nyo kasi. Yung tatlong yun Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at saka si Chis Escudero. Dati bida-bida. Bakit ngayon parang wala na sila? Kaya Virgie de Berhel, baka may something talaga. Yan po Nako, ewan ko na lang mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.